dun sa mga hindi familiar, no? Si Rapping kumuha nung famous or infamous Pieta photo na naging front page ng Inquirer at alam natin kinagalit ng Malacanang, di ba? Including President Duterte. Walk us through ano ba yung nangyari doon and how did that affect you? Not just as a photojournalist but as a person. Okay. So in July 23, 2016, actually it was the third crime scene na pinuntahan namin that night. There were actually 4 around Pasay area. And yung pangatlong crime scene nga na pagpunta namin, marami kami, hindi lang naman ako. Sa malayo pa lang, pagbaba ko pa lang sa akin, tapos nakita ko pa lang sa malayo. Nakita ko na talaga may malakas na photo. Kasi rarely would you see yung family na sa loob ng police cordon. So, yeah, we ginawa namin trabaho namin with photographs. And until today, I think very traumatizing yung night na yun. Kasi parang hindi naman siya parang segundo lang, ilang minuto. Parang mga 20 minutes sila doon sa gitna. And I remember yung partner ni Michael Sharon, who was a pedicab driver and labeled as a drug pusher. Hawak-hawak siya ng partner niya, si Jenilyn Laires. At sinisigawan kami media na tumigil na, stop ng video, stop na, tumigil na maglitrato, at tulungan sila. And nire-repeat ko to lagi eh. Parang umaalingaw pa rin sa utak ko yun eh. Tulungan nyo kami, tulungan nyo kami. Over and over again kasi siya eh. Tapos parang wala naman kayong magawa. Pero may time na parang andun yung policeman. Tinanong ko ba't ayaw nyo tulungan? Sabi na lang sa amin kasi, patay na sila. Patay ni yung tao and hindi na natin pwedeng matulungan. Kailangan natin hintayin yung mga investigador kasi makakontaminate daw yung crime scene. But ang hirap din ikwento ito paulit-ulit kasi honestly yung family up to now, actually they messaged me a couple of days ago yung nababalitaan nila yung pag-aresto kay former president. And sabi nga nagdiriwang sila sa nangyayari. And finally, kahit wala pa tayo doon, may nararamdaman na sila ng hustisya, which was denied from them for so many years. Why do I say this? Kasi a year after kay Michael Sharon, who was killed by, allegedly, at that time, mga motorcycle riding gunmen, mga vigilantes daw. 1 year later, there was a police report that said several people were killed in Pasay area by a single person, pangalan niya si Nesty Santiago, if I could remember. At yung gun traces, ballistic findings, traced all the killings to this one person. And ang problema, pinatay din siya. Namatay din. And from the investigation, sabi ng police, case closed. Binroadcast pa ng Malacanang na case closed to. At sinasabi nila rival na gang away ng gang to. Ang tanong ko, nakaramdam ba ng hustisya yung pamilya? Sa pagkamatay rin na isang taong sinususpetsahan din nila? Sinuspetsa ng pulis lang. Pero wala naman talaga malaking investigations, ballistic findings. And wala silang naramdaman na kahit anong hustisya doon. Kasi pinatay nyo rin eh. Marami silang tanong na hindi nasagot. Ito yung justice sa bansa natin eh. Napaka-convenient. Patayin na lang. Pero nakukuha ba talaga yung hustisya? Hindi. Paghihiganti lang gusto nyo eh. Hindi hustisya. Walang nare-resolve sa patayan. Paikot-ikot lang yung violence. Sorry pero and
talagang tumatak sa akin. Kaya yung reply ng family, and they want also yung privacy nila, at nakakaawa rin eh. So many of these families, sila nga na yung namatayan, sila pa yung binubully, sila pa yung natatakot lumabas. Sila na nga ni mali ng estado, pero natatakot pa rin sila lumabas. Ikaw ba mismo, ano yung mga naging parang banta sa personal safety mo? Dahil, di ba, after nitong photo na ito, ikaw mismo namarkahan, di ba? You were also marked by the government noong time na yun dahil dun sa controversial photo na yun. Personally, hindi naman yung pagbabanta yung naging problem sa akin. It's more of, kasi social media, it's mostly social media. Mm. At in true time, I have to be honest, the more you attack, umiba na rin yung utak namin eh. At that time eh, nagpo-post kami, the more you attack, nararamdam namin effective yung ginagawa namin. At binibigyan pa kami ng lakas na loob na, sige lang, at least nakikita nyo, napapansin nyo yung ginagawa namin. At wala naman ako Facebook, wala naman, hindi ako perfecto. May gumawa pa nga dati. Pero honestly, tuloy-tuloy lang yung pag-work namin. It's more of yung the daily sight of violence. Yun yung talagang draining. Yung, lalo na pag nakakasalamuha mo ng pamilya, mas nakikilala nyo bawat isang tao na hindi na lang sila statistiko. Hindi lang sila statistiko, may pangalan sila, nagkakamukha na sila, hindi lang alleged drug pusher, addict, magnanakaw, kriminal. Mas nalalaman mo kung sino talaga sila. At sometimes nalalaman mo rin minsan kung if ever they were into drugs, though marami rin hindi talaga walang kinalaman. May mga reasons rin behind that. And at karamihan talaga pinatay, mahihirap. Rapi, kumusta ka ngayon? How are you holding up? Pagkatapos maranasan lahat to. So, parang okay naman. I mean, for example, I can't say I was okay the first 2 years. I was going through something kasi, and at kahit i-deny ko na parang, tinatanong kasi this is the most asked question eh, sa amin, how did you cope and how did you, and to be honest, mali yung mga sagot ko yung start. Yung parang, dinadaan namin sa napaka-macho, dinadaan namin sa may inom, but mali yun. I think later on, we realized na some of us needed help. Some of us needed to take or have some, get rest. Pero nakatulong talaga sa akin at sa marami sa amin is nagka-support system kami. May mga colleagues ka na pwede mo ikwento. Kasi kahit yun nga, pag uwi mo sa bahay, I don't think maintindihan rin ng family mo, ng mga kaibigan mo, ano yung pinagdadaanan mo sa mga nakita mo. Hindi ko naman fino-force yan para maintindihan nila. But ang hirap din i-deny. Psychological, and then it's daily. Kasi yung pinakamasakit doon is yung society na nag-approve ng patayan. Na sinusupport nila yung patay. Yun yung pinakamahirap ma-take, and yun. Pero I think nag-hold out naman ako. I think yung pagsasalita ko really helped. Talking here, sa mga ini-invite ako sa class like yours and others. And I think I would have been, mas nabaliw siguro ako kung hindi ko na kwento yung mga nakita ko o na-experience ko. We were really hoping for this day. I mean, we never, di ako nawala ng pag-asa. I think, and nakuha ko talaga yon sa mga pamilya ng biktima. Sila talaga, kung saan man ako nakakakuha ng lakas ng loob, whatever. Sabi, hindi tapang eh. Lahat tayo humihina rin, tatakot. Pero ito yung mga magulang na namatayan. And sa kanila ako, marami sa amin nakakakuha ng lakas ng loob sa kanila. Kasi hindi naman kami namatayan eh.
sila yon. Tuloy-tuloy kahit na lahat ng pinagdadaanan nila, tuloy pa rin buhay nila. And sumasama ako madalas sa kanila and I get, they're a source of strength for me.